Alam niyo mga Lodi, may bad news ako sa inyo. Lumaki ang bayarin ko sa kuryente simula nang nag-off-grid ako. Kaya pala, bad meral ko sa paggamit natin ng solar. Good morning mga adik, mga ka-solar. Magandang araw sa inyong lahat mga adik. Kumusta ang ating solar setup? Kumusta yung bayarin natin sa kuryente? Ayan. Siguro napapatanong ka, bakit naka-solar si Kandilasag, naka-off-grid na siya, pero bakit lumaki yung bayarin niya? Alright, so siguro ito yung ayaw ni Meralco na malaman natin. Diba? So ayan mga Lodi, ay yung ating solar setup. Sa mga bago dito, yan po yung nagpa-power sa buong bahay namin 24/7, continuous. Yan, so yan po yung nagbibigay ng kuryente, nagpapaandar ng lahat-lahat dito sa bahay. So panoorin nyo po itong video ni Kandilasag ng buo para malaman niyo kung bakit lumaki yung bayarin ko kahit naka-off-grid tayo. Alak ng tae. So ito yung kagandahan mga Lodi, na double purpose yung gamit ng ating solar panel. Bukod sa pinaka-harvest natin ng energy, pinagpa-power up natin sa ating bahay, naging garahe na rin siya, solar shed. Kesa naman idikit natin sa bubong, walang silbi yung pagka-bifacial niya. Kahit iangat mo yan ng 1 metro, walang silbi yan. Unless na yung bubong mo ay slab, gawin mo siyang parang shed sa taas, pwedeng pwede. Pwede mo siyang gawing rest house, lahat-lahat na. At pwede mo siyang gawing paradahan pag sa baba, ground floor. Diba? Paradahan ng scooter, bisikleta, rest house, lagyan ng duyan, inuman, tambayan, paradahan ng kolong-kolong, scooter, lahat-lahat. At isang maganda dito, kapag mayroong bagyo, napakadali niyang itago, napakadali niyang kalasin. Kasi nga lagyan mo lang lamesa dito sa baba, pwede mo na siyang ibaba. Napaka easy, diba? Sapat na yan na i-energize yung pangailangan namin sa buong bahay. Yan, ito lang masaklap. So simula kasi mga Lodi, no, nag-off-grid tayo, doon na lumaki yung bayarin natin sa grid. Ba't naman gano'n Kandilasag? May off-grid ka na nga lang, nagbabayad ka sa grid. So ganito kasi mga Lodi, sa pagsasolar kasi, hindi naman araw-araw yan, maganda yung kondisyon. Gaya ngayon, may bagyo, tag-ulan, makulimlim, so mababa yung harvest. So yung usual na ginagamit natin sa off-grid natin, mababawasan kasi nga mabigat. Kaya nga hindi ko pa pinaputol yung connection natin sa grid, kasi nga magagamit natin yan pag panahon ng tag-ulan. Gano'n na talaga, usual talaga yan. So mabibigat na load natin, kung sakaling tag-ulan, makulimlim, mababa yung harvest, kino-connect ko or doon ko sinasaksak sa grid. So dati kasi ay naka-grid tie tayo, ngayon hindi na. Naghigpit na kasi ang system. So ganun. Doon na nga, kaya nga lumaki yung bayarin natin kasi nga separate na yung ginagamit natin sa grid. 'Di ba? Dati kasi naka-grid tie tayo. Kaya siguro kasi nga malaking kabawasan sa bayarin sa kuryente yan. So noon kasi naka-grid tie tayo, kayang i-support itong system natin ay nasa 3.6 kilowatts. Pero pag grid tie mo kasi yan, yung sobrang harvest niya ay pwede niyang i-support sa mga mabibigat na load mo. Kahit 3.6 kilowatts lang yan, kaya niyang supportahan yung mga appliances mong mas mabigat pa, kahit na 10 kilowatts pa yan. So yung ma-produce niya, yung kaya niyang i-support na 3.6, isusupport niya yan. So yung iba na sa grid na yon. So parang kaya niyang isalubong kumbaga. Ayan. Pero ang setup ko noon ay zero export to grid. So hindi siya nagtatapon ng kuryente sa grid. Kasi nga hindi naman tayo naka net meter. So ayan, simula nung nagkikpit siya, sineperate ko na siya. So doon na lumaki. Kasi nga wala na hindi na siya nakakapag-support kung sakali sa mga nasa home load support natin. So separate na siya. So kung isasaksak natin sa grid,
separate na siyang kumakain sa grid. Hindi na kumbaga na kunyari mayroon siyang kayang support sa ating home load. So doon niya ibibigay yung ibang mga harvest natin or energy. So ngayon hindi na. So doon lumaki. And then yung inverter kasi natin, hindi natin ginagamitan ng welding. Yun yung isa, mga lodi, na nagpalaki. Diba dati kasi nung naka-grid tie pa ako noon, nung bago-bago pa tayo, naka-grid tie tayo, kaya niyang suportahan yung ating welding machine sa grid tie. So yung ibang energy niya, ibang mga harvest niya, sinusupport niya sa ating grid tie. Ewan siguro kung maintindihan na iba to. So sinusupport niya doon. So kahit pa paano nakakabawas yung 3.6 kilowatts na napoproduce niya sa ating welding machine. So ngayon hindi na. So pag nag-welding ako ngayon, separate sa grid na. So yun ang binabayaran ko sa grid. So lumaki siya, mga lodi. Sa grid tie mode kasi na mga inverter natin, malaking tulong yan kung sakasakali sa load natin. Baka kasi nalilito kayo sa sinabi ko kanina. Ito siya, mga lodi. Ito yung inverter natin. Ito yung grid. So pag naka-grid tie kasi, lalo kapag zero export to city, yung wala kang itatapon na kuryente pabalik sa grid, hanggang dito lang talaga sa load. Ito yung load natin. So na-connect yan yung grid tie. Ito yung grid. Yan. So kaya niyang yung napoproduce ng ating inverter from solar, yung napoproduce niyang energy, kaya niyang isupport dito sa kanyang grid in. So kaya niyang maglabas-pasok ng energy dito. Kaya niyang pumasok ang energy or maglabas ng energy nang hindi lumalampas sa ating CT sensor. So walang bumabalik sa grid. So hanggang dito lang sa ating load. Kumbaga yung mga hindi niya kaya dito sa kanyang backup dito, kumbaga lagyan natin ng 10 kilowatt. Hindi niya kaya dyan. So pwede nating ilagay dito. So kaya niya i-support yung 3.6 yung inverter ko. Kaya niya i-support niya ng 3.6 dito sa kanyang home load support dito sa kanyang grid in. Yan, kaya niya hanggang dito yan. So malaking tulong yan kung sakasakali na may bawas pa sa ating bayarin sa kuryente. Eh kung sakasakali hindi niya kaya ito ng off-grid at talaga in-off-grid mo siya, walang grid in, so obligado dito na sa grid, hindi na nakasupport yung inverter natin. So counted na yun kung sakasakali naka-grid ka pa rin. So dun na nagsimulang lumaki yung bayarin ko sa kuryente. Diba? Laking tulong sana niyan sa mga naka-grid tie, di ba? Kaya marami sa ating mga ka-solar nag-switch to off-grid na sila kasi nga sa higpit, sa hirap ng proseso ng grid tie. Di ba? Sa akin dito naka-off-grid na ako. Ayan. Wala nang grid tie dito. Wala na dito. Hindi na siya naka-grid tie, naka-X na lang palagi yan. Wala na. Sayang na yung feature ng ating mga inverter na gano'n. Ito, mga lodi, yung bayarin ko ng February hanggang June. July wala pa eh. So ito siya, mga lodi. Ito nung February ay naka-grid tie pa tayo. Alright, so bayarin ko lang noon ay nasa 5 piso. So yung setting ko dyan, mga lodi, ay zero export to city. Wala tayong tinatapon pabalik kasi nga hindi naman tayo naka-net meter. Then nung March, tinakpan ko yung mga ibang detail para syempre for privacy. 26 pesos. Ayan. So yan siguro ang dahilan kung bakit. Alam nyo na. Then nung April ay 5 piso ulit. Yan. 5 piso ulit. Para lang nag-aanon tayo. Parang may nahulog lang tayong barya sa daan. So nung May ay medyo tumas siya kasi nga naka-grid tie pa ako dyan, nagwe-welding ako noon eh. So ito paano, yung ibang energy na napoproduce natin, naitutulong niya sa ating home load. So simula nung nag-off-grid na tayo, eto na. Nag 102 na siya. Lumaki na siya ng 102 pesos noong June. And sigurado ngayong July kasi nga naggawa ko ng mga divider na off-grid. Ayan, solo grid lang siya. Sigurado malaki yung babayaran natin. So yan naman ang
gusto ni Meralco or Gravy. Yun talagang hindi mo nga alam kung so, maraming salamat sa inyong panonood sa video ni Wadilasag. See you next time. Bye-bye mga adik.